Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tonyo. Taong 1986. Liblib na Pook, Kidapawan. Halos maiyak si Tonyo nang makarating sa lugar. Hindi inasahang mahirap lakarin. Walang sasakyang pwedeng magatid sa tahanan ng hinahanap na ama. Nabutas ang suot na sapatos sa naglalakihang bato sa daan. Nagkaputik ang damit at ang dalang bagahe dahil kakatapos lang ng ulan. Basang-basa na din siya. Lintik talaga. Ang sabi pagbaba ng bus, nasa harap kagad yung bahay ng magaling na bayani na yan. Pero ito kailangan pang maghirap. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi na ako tumuloy. Nakakainis talaga. Wika ni Tonyo sa sarili. Napabuntong hininga. Kinarga sa balikat ang bagahe upang hindi na madagdagan ng putik. Pagkatapos ay tumuloy na sa paglalakad. Pagdating sa unahan, hindi maiwasan ang pagkadulas. Dumiretso pa sa paliguan ng kalabaw. Sobrang lintik talaga. Bayani, buwisit ka. Makarating lang ako sa inyo, lagot ka sa akin. Wika ni Tonyo. Dali-daling bumangon, naghilamos gamit ang natirang baon na tubig. Iho, naunahan mo yata sa pagligo ang kalabaw ko. Sandali, bagong tao ka ba dito? Ngayon pa lang kita nakita eh. Saan ka ba pupunta? Sa pormahan mo parang tubong Maynila ka. Naligaw ka ba? Tanong ng magsasaka. Kakarating lang nito at hila pa ang kalabaw. May hinahanap lang pong tao. May kakilala po ba kayong bayani? Bayani, hindi ko alam yung apelido basta yung mahaba yung buhok. Pagtutroso yung kabuhayan. Wika ni Tonyo. Nahirapan pang ilarawan ang hinahanap na ama dahil walang malinaw na pagpapaliwanag ang binigay ang ina. Siya ni bang tinutukoy mo? Baybayin mo lang ang daanan. Sa dulo makikita mo ang bahay ni Yane. Walang ibang bahay doon kung hindi sa kanya lang. Kaano-ano ka ba niya? Hindi naman masasabing anak. Wala yatang asawa yun eh. Baka nagtataka ka kung bakit ako nagtatanong ah. Kaibigan ko ang taong yon. Gusto ko lang masiguro na mabuti ka. Baka mamaya, kunong kamalasan ang dalin mo eh. Nga pala, Esner ang pangalan ko. Aba ayos ah, ako pa talaga yung malas. Ikaw nga po tong mukhang malas eh. Ang dami mong sinasabi. Mas maingay ka po oh. Mauna na nga ako sa'yo. Wika ni Tonyo. Naglakad sa nasabing direksyon. Ang bastos to na. Kung makapagsalita parang bata ang kausap niya. Kung tutusin mas matanda pa ako sa inahanap mong bayani. Masumbong nga kita kapag nagkita kami. Dayo ka lang sa lugar pero pasmado yung bunganga. Wika ni Mang Esner. Umiling na lamang habang hinahatid ng tanaw ang papalayong binata. Sa kabilang banda, narating din ni Tonyo ang tahanan ni Bayani. Walang katao-tao sa lugar. Sarado ang mga bintana at pintuan. Maraming pananim sa bakuran. Mga gulay, herbal at bulaklak. Sa likod naman ng bahay ay maraming nakapastol na kambing at merong babuyan. Naroon din ang malawak na taniman ng mais at kamote. Ayos, kung kay Bayani ang lahat ng to, hindi lugi ang pagpunta. Kahit papano may pagkukunan ng pagkain, hindi magugutom. Ang problema ko na lang ngayon, hindi ko alam kung anong ugali niya. Kung magkakasundo ba kami o hindi. Bumalik siya sa bakuran, pero natigilan ng mapadaan sa may bintana. May naririnig siyang nagsasalita sa loob. Hindi niya maintindihan. Idinikit ang tenga sa dingding upang mapakinggang maigi. Kaso nga lang, ibang lengguwahe ang ginagamit. Hindi talaga niya maintindihan. Teka, dayuhan ba tong tatay ko? Ibang lengguwahe yung ginagamit ah. Pero sabi ni nanay, Pilipino si Bayani. Paano
ganyan salita yung sinasabi niyan? Siya ba talaga yung nagsasalita? Wika ni Tonyo sa sarili. Upang masagot ang mga katanungan, nagpunta siya sa pintuan, paulit-ulit na kumakatok hanggang sa pagbuksan. Napatingala naman siya nang bumungad ang taong nagngangalang Bayani. Matangkad, naglalabasan ang mga ugat sa naglalakihang braso, hanggang balikat ang haba ng buhok. Masama ang tingin, nakakunot ang noo. Ang lakas ng loob mo mambulabog sa ganitong oras. Sino ka ba? Hindi to tanggapan ng mga nawawala. Wala akong maitutulong sa mga taong naliligaw. Napapitlag si Tonyo. Ngunit hindi siya nagpatinag. Taas noong sinalubong ng tingin ang karap. Ikaw ba si Bayani? Huwag mo akong itaboy na parang aso. Meron kang responsibilidad sa akin. Kung noon, wala akong nagawa ng iwanan mong parang tuta. Pues hindi na ngayon. Malaki na ako eh. Hindi makakapayag na itaboy mo uli. Anak mo ko. Tumabi ka nga sa dadaanan ko. Tutuloy ako dyan. Mas lalong kumunot ang noo ni Bayani sa narinig. Natigilan at napaisip sa takbo ng buhay. Aminado siya. May mga naging kasintahan noon. Pero matagal nang walang balita sa babae. Nasundan niya ng tingin si Tonyo na nakapasok. Komportable pang naupo sa harapan ng hapagkainan. Sinuri nito ang mga ulam na tinakpan. Nang makahanap ng kanin, kumain ito ng walang pasabi. Marami nang naligaw sa lugar na ito. Pero ikaw lang ang bukod tanging walang modo. Sa dinami-dami ng pwedeng maiwan, talagang yung kagaya mo ba? Salamat ka. May ginagawa ako, kaya wala akong panahon sa kakulitan ng kagaya mo. Bitbitin mo ang gusto mong bitbitin. Sa'yo na ang lahat ng pagkain sa mesa. Pati kaldero buhatin mo. Basta lumabas ka. Pinagbuksan niya pa ng pintuan si Tonyo. Mukha mo. Simula sa araw na to dito na ako titira. Huwag mong takbuhan yung responsibilidad mo. Anak mo ko. Napabuntong hininga si Bayani. Hindi nagustuhan ng inasal ng binata. Humakbang siya at lumapit dito. Hoy, ulupong. Lumabas ka sa tahanan ko. Hindi ko galing ulit-ulitin ang salita kapag nasabi ko na. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Hinugot ni Bayani ang kris. Isang uri ng sandata. Pero sa halip na masindak ay tumawa lang ang binata. Ayos yung sandata mo, baliko. Sino bang gumawa niya ng mga kaltokan ko? Gagawa na nga lang ng sandata, hindi pa tuwid. Lasing ba yun? Masyadong matabil ang dila mo, iyo. Ang lakas ng loob mong pagtawanan. Ang isang pambihirang sandata na ginagamit pang tugis sa mga nilalang. Baka gusto mong mabilang sa kanila. Hindi ka aswang, pero pwede kitang patayin. Kalma lang. Hindi mo ba napapansin may pinagmanahan lang ako? Sumukong patayin? O sige. Kung kaya mong patayin ang taong mismong mula sa dugo at laman mo. Muling napabuntong hininga si Bayani. Nagkikiskisan ang mga ngipin sa labis na gigil. Hindi niya inasana sa kalagitnaan ng pagdarasal. May ligaw na binatang manggugulo. Ito pa ang pinakitang asal. Pinipilit mong anak kita, sige. Pagbibigyan kita ng oras para magpaliwanag. Siguraduhin mo lang na aakma ang mga salita mo. Dahil kung hindi, puputulin ko yung dila mo. O sige, makinig ka. Kapag ako naman yung tama, ikaw ang may bigwa sa akin. Pinaliwanag ng binata ang buhay niya at ng ina na dating kasintahan ni Bayani. Hindi lang nito nalaman na may anak sila dahil lumuwas ng Maynila at nang tumagal nakapag-asawa ang babae na isang alagad ng batas. Pero nasawi pagkasangkot sa isang operasyon. Ang matindi pa, nadamay ang ina dahil sa maling akala. Bago ito pumanaw, naikwento ang tungkol kay Bayani na siyang tunay na ama ni Tonyo. Dahil naiwang mag-isa sa buhay,
Napilitang hanapin sa kasuluk-sulukang bahagi at ito siya ngayon. Nasa tahanan mismo ni Bayani. Matapos ng mahabang usapan natahimik si Bayani. Walang masabi sa mga kaganapan. Ang huling balita, iniwanan ng kasintahan pero ngayon ay may nagpakilalang anak. O ano, ayaw mo pa ring maniwala? Bahala ka basta dito ako titira sa ayaw at sa gusto mo. May banyo ka ba? Gusto kong maligo, ang baho ko na eh. Nadulas ako sa putikan papunta rito. Itong lugar nyo nakakasar, ang hirap ng daan. Teka, sandali. Hindi ako kumbinsido na anak kita. Pero nandun sa likod, sa tabi ng babuyan ng tubig, maligo ka. Pwede ka ring malunod kung gusto mo. Huwag mo muna akong guluhin dahil may kailangan pa akong tapusin. Gawin mo kung anong gusto mo. Gagawin ko rin kung anong gusto ko. Tugon ni Tonyo. Lumabas ito ng tahanan at nagtungo sa paliguan. Samantala, iwinaksi muna ni Bayani ang pag-iisip sa presensya ni Tonyo. Ipinagpatuloy ang naudlot na dasal. Muli niyang binitbit ang libro at saka sinimulang basahin ng nakasulat na Latin. Ginawa ito sa tahimik na paraan. Pagkatapos, isinunod ang pag-oorasyon sa tangang medalyon at sa sandatang ginamit sa pagpuksa ng mga nilalang. Sa kalagitnaan ng ginagawa, napansin niya ang presensya ni Tonyo. Nakamasid ang binata. Sumilip sa butas. Pasimple siyang kumuha ng pantakip at itinapal. Nagpatuloy sa pag-oorasyon. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya at muling nakasagutan ang binata. Akala mo siguro wala akong naririnig. Aminin mo nga, miyembro ka ba ng kulto? Ang sabi ni nanay, may ganyang grupo dito sa Mindanao eh. Kung kasapi ka, matanong ko nga, ano bang ginagawa nyo? Pumapatay ba talaga kayo ng tao tapos binibenta nyo yung lamang loob? Umiinom ka ba ng dugo? May paniniwala kasi na kapag uminom ng dugo ng tao, yung buhay daw naduduktungan. Kaya siguro buhay ka pa hanggang ngayon kasi kung may bit-bit akong patalim, putol na sana ang dila mo. Tahimik na tao si Andrea pero ikaw, sinasabi mong anak ka, ang bastos mong magsalita. Kakarating mo lang sa lugar na to, sa tahanan ko. Pero ayaw tumigil ng bunganga mo. Naririndi na ako. Wika ni Bayani. Pinutol ang pagsasalita ni Tonyo. Kaso nga lang, wala itong balak na tumigil. Ay sus, naiya pa. Aminin mo na. Kahit sumilip lang ako sa butas. Nakita ko pa yung mga gamit mo, may mga kandila, may libro, may anting-anting pa. Naguguluhan tuloy ako kung miyembro ka ng kulto o mangkukulam. Alin ba sa dalawa? Hindi nagpigil si Bayani. Hinila pa itaas ang binata. Dali-dali naman itong kumapit sa kamay niya. Makikita rin ang takot at pagkabigla sa mga mata. Kapag sinabi kong manahimik ka, tumahimik ka. Hindi uso sa akin ang pasensya. Kung gusto mong sikatan ng araw, sumunod ka sa bawat sasabihin ko. Maliwanag ba? Oo, maliwanag, ibaba mo na ako. Ibinaba siya ni Bayani at sa mga sumunod na sandali, naging tahimik sa takot na malagot muli. Nilinis ni Bayani ang kabilang kwarto na ginawang tambakan ng mga kagamitan na hindi mapapakinabangan. Inilabas ang lahat ng mga ito at sa silong isiniksik. Binigay na rin sa binata ang sariling papag. Walang ibang higaan sa tahanan kung hindi iyon lang. Pagkatapos ay pinagluto ng hapunan. Tahimik silang nagsalo. Ipinagpapasalamat din niya ang pagtikom ng bibig dahil lumipas ang oras na walang ingay. Makaraan ng ilang sandali sumapit ang gabi. Nasa bakuran si Bayani. Inaantay ang pagdating ng kaibigan na si Mang Esner. Napag-usapan ng dalawa na mag-inom dahil nakabenta ng kalabaw. Paranyade, pasensya na kung natagalan ako ha. Ang bagal kasi ni Mang Reto eh. Ilang ganon lang ng lambanog ang binili pero halos isang oras ako nagantay. Siyempre hindi mawawala ang pulutan. Dumaan pa ako sa pinsan ko na nagkatay ng aso. Masarap to.
Ayos Kapag ikaw talaga nagaya ng inuman, kumpleto. Mula sa lambanog hanggang sa pulutan. O tara, tagay na. Nga pala, may nakasalumuha akong binatilyo sa daan kanina eh. Ang bastos ng bunganga. Ikaw ang hinahanap. Nakarating ba dito? Sino nga ba yun? Ewan ko dun. Huwag mo nalang isipin, dumating kanina, sinasabing anak ko raw siya kay Andrea. Aba malay ko kung totoo. Nagpupumilit kaya hinayaan ko muna. Nandun sa loob. Nagpapasok ka ng taong hindi mo kilala. Parang yan eh. Parang bago yan ah. Hindi ka naman basta nagtitiwala eh. Nagpatuloy ng binatilyo. Maliban sa sobrang bastos ng sagutan eh, ang sarap kutusan. Pasensya ka na pare ah. Pero nakakainis talaga ang batang yan. Siga-sigaan ng aste. Tama ka. Mukhang kailangan ko ng mahabang pasensya hanggat nandito ang batang yan. Nga pala maiba tayo. Ano ba ang balita sa aswang nung nakaraang araw? Wala na akong narinig tungkol sa nilalang na yun Naayos na ba? Hindi pa. Tinutugis ng kabilang grupo. Ewan ko kung mauhuli. Pulpul naman ang mga yun eh. Nagpapalakas sa mga tao para mapuri pero wala namang gawa. Puro salita ang mga peste. Ikaw ba? Wala kang gagawing hakbang, magsabi ka lang. Ako may iwan dito sa tahanan mo para magbantay sa mga alagang hayop. Pag-iisipan ko pa. Ang sabi kasi ni Mang Hernan, may lapang aswang. Ito rin pala ang sinisikap nilang mahuli pero hanggang ngayon hindi magawa. Mautak din kasi. Umaatake sa oras na walang makakapansin kahit antingero. Papakinggan ko muna ang takbo ng panahon. Nakahanda na rin yung mga gamit ko. Sa kabilang banda, habang nag-uusap ang magkaibigan, dahan-dahang pumuslit sa kwarto si Tonyo upang alamin ang nasaksiyang gawain ng ama kanina. Pagpasok, bumungad ang librong punong-puno ng iba't ibang simbolo at mga salitang iba ang pagkakasulat. Ang umagaw ng atensyon ng binata, ang medalyong anting-anting na nakapatong sa mesa. Nilapitan niya ito at kinuha. Kung ilalarawan ng bagay, hugis trianggulo na may nakaukit na letrang A sa bawat kanto. Merong mata sa gitna at salitang Roma. Sa ibaba nito, hindi na rin naituloy ang tangkang paghalungkat sa mga kagamitan. Nang marinig ang boses ni Bayani, napapitlag siya sa gulat. Akala ko ba malinawan na pag-usapan nating dalawa? Bakit umaandar na naman ang pagiging pakialamero mo? Lumabas ka! Dali-daling lumabas ng kwarto si Tonyo. Natigilan nang makita si Mang Isner. Nagpakilala kang anak na yan eh. Pero yung asal mo pang rebelde. Mabait na tawang kaibigan ko. Hindi katulad mo. Hoy bata, umaming ka nga. Gumagawa ka lang ng kwento ano? Nagpapanggap ka na anak na yan eh. Dahil may masamang binabalak. Tama ba ko? Hindi pa nangangalahati ang galon ng lambanog pero lasing ka na. Hindi ko galing magsinungaling, Manong. Totoong anak ako ng taong to. Nasa inyo na rin kung maniniwala o hindi. Basta nagsasabi ako ng totoo. Makatulog na nga. Wika ni Tonyo. Pumasok ito sa kwarto. Tinalikuran ang matanda. Sayang. Malalaman ko na sana kung anong klaseng kababalagan yung ginagawa ng taong yun sa kabilang kwarto. Nahuli pa. Basta, kung hindi man siya miyembro ng kulto, posibleng isang mangkukulam. Kaya siguro iniwan ni nanay. Kampo ng kasamaan, halata naman sa itsura. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Wika ni Tonyo sa sarili. Umiling na lamang at saka sumampa sa higaan. Kinabukasan, pagkagising unang nabungaran ni Tonyo ang may hinang pag-usal mula sa kabilang kwarto. Dali-dali siyang sumilip. Nakita ang ama na nakaluhod karap ang altar. Hawak ang libro. May binabasa mula rito. Dahil sa lengguwaheng gamit, hindi niya maiwasang kilabutan. Pakiramdam pa'y anumang oras may lalabas na nilalang. Pagkatapos itong sambitin. Minabuti na lamang manahimik habang pinapakinggan ang mga ito. Ilang sandali pa. Natapos at lumabas ng silid si Bayani. Kahit umakto ka na parang walang nangyari, huli ka na. Nakita kitang sumilip eh.
May pagkain dyan sa mesa. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Kumakain ka naman siguro ng gulay ano. Yan lang naman ang nakain. Ganyan ang pagkain dito ha. Kung gusto mo ng karne o ibang putahe, maghintay ka hanggang sa araw ng sahod ko. Papasok muna ako sa trabaho para may pangtusto sa'yo. Maiwan ka dito sa bahay. Bibilinan kita ng isang bagay na dapat mong tandaan. Huwag na huwag kang pupunta sa malayo kung sakaling maisipan mong lumabas. Baguhan ka sa lugar. Mahirap na. Baka maligaw ka. Mahirapan pa ako sa paghanap. Alis na ako, Ulupong. Tonyong pangalan ko, hindi Ulupong. Eto, may pangalan yung tao tapos tatawagin ng kung ano-ano. Pag-alis ni Bayani, dali-dali siyang pumuslit sa kwarto upang masuri sa ikalawang pagkakataon ang mga kagamitan. Kaso nga lang wala nang naabutan. Malinis ang mesang pinaglalagyan. Maging ang mga kandilang nakatirik sa gilid ay wala na rin. Maging ang libro at iba pang gamit. Itago mo man ang lahat ng yon. Hindi pa rin mababago ang tingin ko sa'yo. Isa ka mang kukulam. Pinapagalitan pa ako kasi matabil daw yung dila ko. Pero siya naman yung may masamang ginagawa. Ay nako, naging tatay pa kita. Mabuti hindi ako lumaki sa poder mo. Pagkalipas ng ilang sandali, naglibot-libot siya upang makita ang lugar. Unang bumungad ang mga magsasaka na abala sa gawain. Meron namang mga kalalakihang naglalakad patungong bundok. Ang sabi magtotroso ang mga ito. Hinanap niya si Bayani pero hindi nakita. Ibinaling na lamang ang pansin sa mga matatanda na nagtatanim ng mais. Tahimik siyang nanonood. Hindi rin nakaligtas sa tsismisang pinag-uusapan ng mga ginang sa tabi. Grabe yung nakita kong sinapit ng bata na ko. Mahihimatay ka talaga. Nakabukas yun dyan. Nakalabas ang lamang loob. Namumutla ang katawan kasi wala ng dugo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Paulit-ulit na lang tayong dinarayo ng aswang. Huwag kang mag-alala. Sigurado, hahanap ng paraan si Bayani upang mapuksa yan. Ay siya pa, ang galing na manunugis nun. Matuntun lang yan ang pinamumugaran ng pesteng nilalang. Ubus ang mga yon. Kunot ang noon ni Tonyo nang marinig ang pangalan ng ama. Hindi muna siya sumingit sa usapan sa pag-aakalang nagkataon lamang at ibang tao ang tinutukoy. Oo nga pala, sobrang takot ko. Nakalimutan ko meron pala tayong tagapagtanggol. Kung nakarating lang sana kay Bayani ang pananalakay ng aswang sa ibang lugar, walang taong mabibiktima, maaaksyonan niya kagad. Pero hindi tayo lugi kasi dito sa atin maayos ang buhay. Payapa, dahil isang maling galaw ng aswang, tapos ang buhay niya. Si Bayani pa, walang awa yan sa mga nilalang na mapangahas. Hindi kumikilala kahit anong uri ng halimaw. Huwag lang talagang magkamaling pumarito at makikita nila. Ama, nang matanong ko lang po, sino yung tinutukoy niyong Bayani? Hindi naman po siguro yung taong nakatira sa bahay na yan, ano? Ay siya nga, iho. Kung hindi mo na itatanong, ang tapang ng taong yan. Kahit anong uri haharapin kakalabanin. Siya ang bukod tanging tagapagligtas sa amin laban sa mga nilala. Mahalagang tao yan. Mahalagang tao? Sus, pati ang mangkukulam na kagaya niya hinahangaan niyo. Siguro tinamaan kayo ng orasyon kaya nagkaganyan. Mga manang, diyan ako sa tahanan na yan nakatira. Isang gabi pa nga lang ako, ang dami ko nang nalaman sa pagkatao niya. Kampon ng kadiliman. Nagdarasal na parang nagtatawag ng demonyo. Abay lokong bata to. Diyan ka pala nakatira eh. Bakit ganyan ka magsalita kay Bayani? Pawiin mo. Ikaw pa nga mukhang mas kampo ng kadiliman. Kaano-ano ka ba niya bastos na bata ka? Ang buti ng tao tapos gaganyanin mo. Hindi makapaniwala si Tonyo nang talikuran ng dalawang manang. Nabaling din ang pansin sa paglapit ni Mang Isner. Hoy, Ulupong! Narinig ko ang sinabi mo tungkol sa kaibigan ko. Kung makapagsalita ka, akala mo kilalang kilala sa Bayani. Naiintindihan ko naninibago ka sa lugar lalo na sa buhay ni Yani.
Pero isa lang ang masasabi ko. Mabuti siyang tao at hindi magkukulam. Nung sinasabi mo diyang, ay nako, tumutugi siya ng aswang. Hindi nagdadala ng sakit sa mga tao. Di kayo na yung maalam. Pasensya naman. Wika ni Tonyo. Pero sa kaloob-looban, hindi pa rin mawala sa isip ang naunang sinabi. Sa paningin niya, masamang tao ang pinupuri nilang bayani. Oo, tatay ko siya. Pero parang ang sama ko naman kung kukonsintihin ko yung ganyang gawain. Kung makapagsalita sila parang nakita nila ang galawan ni Bayani sa loob ng bahay. Ako nga naging mali gayong nasaksiyan ko at narinig ang lahat. Bahala nga kayo dyan. Sa muling pagsapit ng gabi, hindi nakatiis si Tonyo. Maghapon siyang naiwan sa tahanan at dahil walang balita mula kay Bayani, nagpa siyang hanapin sa kagubatan. May iilan siyang nakasalubong na kasama nito at sinabing nagtatrabaho pa ang ama. Pinuntahan niya ang kinalalagyan. Sa halip na pumuputol ng kahoy ang maabutan, napansing umuusal ito ng dasal habang nakatingin sa madilim na bahagi ng paligid. Maigpit din ang pagkakahawak ng patalim. Tinawag niya ito pero sumenyas lamang na umalis. Ano ba? Mamaya na yung kalokohan mo. Kanina pa ako nagugutom eh. Wala akong mahanap na maluluto sa bahay kaya anong kakainin ko? Halika na! Nakarinig siya ng malakas sa pag-angil. Napatras. Mula sa hindi kalayuan, lumitaw ang pagbumuka ng isang aswang. Dali-dali itong hinamon ni Bayani. Oy Lupong, umuwi ka. Sa bahay mo ko antayin. May saging sa silong, tinakpan ko na mga dahon. Hinugnama ngayon kaya pagtiyagaan mo na lang. May tatapusin lang ako dito bago kita ipagluto ng hapunan. Ang gutom makakapaghintay, pero itong anak ng demonyo, hindi. Kaya lumakad ka na. Wika ni Bayani. Pero sa halip na sumunod si Tonyo, dali-dali pang sumunod nang magabulan ang ama at ang aswang. Natatakot pero gustong makita ang mangyayari. Kuryoso sa kung anong magagawa ni Bayani. Hindi nakalayo ang nilalang. Binato ng patalim. Tumarak sa likuran. Napalod na lamang sa lupa habang pilit na hinuhugot. Hindi rin mahawakan dahil napapaso sa tuwing susubukan. Lumapit si Bayani at siya mismo ang humugot. Mabuti na isipan mong lumapit sa oras sa magsiuwian ng mga kasama ko. Kanina pa kita napapansin pero binabaliwala ko lang. Mas magandang makipagtuo sa kagaya mong hayop ng dalawa lang tayo. Sakit ba? Isang saksak pa lang yan. Pero nakahandusay ka na. Gusto ko pa sanang makipaglaro sa'yo eh. Kaso may ulupong na nag-aantay sa bahay. Muling nag-usal si Bayani. Ginilitan ng leeg ang aswang. Nagpatuloy sa pagsambit ng orasyon si Bayani habang nililigpit ang katawan ng nilalang. Habang pauwi sa tahanan, tahimik na nakasunod sa kanya si Tonyo. Kanina pa kita sinabihan na umuwi, pero sabay pa tayo nakarating. Oh, natahimik ka. Nakakita ka lang ng pagtugis, napipi ka kagad. Wika ni Bayani. Naghugas ito ng kamay at saka nagtungo sa kusina upang magluto ng hapunan. Akala ko kasi mangkukulam ka eh. Nagsasalita ka ng mga salita na di ko naman naiintindihan. Naiintindihan ko. Walang problema sa akin. Wala kang alam sa ganitong bagay. Ang tapang mo kanina. Pinanood talaga mula umpisa hanggang dulo maiksing laban namin ng aswang na yun. Pero delikado ang ginawa mo. Pwedeng ikaw ang balingan ng aswang. Kapag hindi ko napatay, madadamay ka. Wala eh. Gusto ko makita ko ano yung gagawin mo eh. Teka, di ba kinalmot ka? Bakit walang sugat? Kung naririnig mo ang mga sinasabi kong orasyon at nakita mo ang suot kong medalyon, yan ang bisa. Sa tulong yan, protektado ako. Tumatama ang mga atake nila pero hindi ako nagkakasugat. Kung inaakala mong mangkukulam ako miyembro ng kulto dahil lang sa mga naririnig mo, nagkakamali ka. Dasal at orasyong Latin ang tawag dito. Sinabi ko na para malinawan ka. Sandali, nagbagong tono ng pananalita mo ah. Nakalunok ka ba ng kuliglig habang nasa gubat?
Hindi. Nahiya lang ako sa sinabi ko tungkol sa'yo. Pasensya na po kayo ha. Ayos lang. O siya, antayin mo. Magluluto ako. Maya-maya, may ilang itlog na dyan. Yan na lang muna. Wala tayong ibang pagkain dito eh. Masanay ka na rin. Nga pala, anak kita hindi ba? Sa totoo lang, nararamdaman ko naman na hindi ka nagsisinungaling. Tinatanggap kita sa bahay. Pero siguraduhin mo na hindi ka mangyayalam sa ginagawa ko. Lalo na mga gamit na nasa kabilang kwarto. Yan yung itawag mo sa akin. Huwag ama o tatay, hindi ako sanay. Nang sa ganun maging magaan ang pakikitungo natin sa isa't isa. Alam ko maging ikaw naninibago sa sitwasyon nating dalawa. Pero aminin ko, bago ka pa dumating dito, alam kong papunta ka na. Tumango si Tonyo. Napahinga ng malalim. Nakaramdam ng pagsisisi sa mga binitawang salita. Aminado siyang pabalang sumagot. Pero napagtanto, dapat munang alamin ang katotohanan bago magbitaw ng mga sasabihin, lalo na kung patungkol sa kilos ng isang tao. Kagaya ni Bayani, na ang buong akala ay alagad ng kasamaan. Yung pala ay isang mabuting tao na pinoprotektahan ang buong baryo.